Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat magkakaroon tayo ng part 3 po dito po sa salitang cremation. Sapagkat dito sa mga tao na kung saan ay nagtutuwid sa ating channel, at titingnan natin kung itong kanilang mga ibinibigay na talata o pangunawa ay isang bagay na makakapulot po ng aral. Kasi dito kailangan matutunan natin yung aral ng Panginoong Hesus. Hindi tayo kukuha ng ibang aral sapagkat hindi dapat yun ituro sa mga tao kung hindi rin aral ni Kristo. At ngayon po, bigyan po natin ng linaw itong mga bagay na ito. Umpisahan po natin sa mga nagbibigay po sa atin ng mga komento. At basahin natin ito ay galing po kay Jason Matematiko. Yan. Kailangan magaling ka sa mathematics para masolve mo ang isang problema. At ito ang bibigyan natin ng sagot sa mga problema sa mga bawat tao. Unang-una, nakikita natin doon sa mahina sa pananampalataya para mawala ang pagdududa, unawain natin. Baka sakaling mabigyan natin din ito ng linaw, itong mga komento na ito. At basahin natin. Sabi dito, correction. Yan. Ang laki ng mga letra nilagay niya. Ibig sabihin, hindi ito para sa akin. Maaring marami makakabasa nito sa ating comment section. Ang sabi niya, pagtutuwid. Okay, masahin natin kung talagang tama yung kanyang pagtutuwid. Ipinagbabawal ng Diyos ang cremation. Okay, alamin natin kung talagang ipinagbabawal ng Diyos ang cremation. Ang ibabase niya yung kanyang sagot, ano ba ang cremation, ano ba ang kahulugan nito, at yung sagot niya para papatunayan natin na bawal nga ba ang cremation. At tuloy natin, ano ang anino na gawang paglilibing? Ibig sabihin, pag sinabing anino, hindi natin makikita ito doon sa literal na present na nakikita ng ating mata. Bigyan ko kayo ng example. Dito sa example na may ipapakita ko po sa inyo para maintindihan natin, tulad po nito na ipapakita ko po sa inyo, yung anino, hindi talaga doon sa present na makikita ninyo, di ba? Yung anino, yung black na nakikita nyo, na mayroong art o significant na makikita natin. Halimbawa, yung kamay, sumisimbolo na parang kambing. So, yung anino, nagre-reflect para i-describe yung ginagawa ng kamay, pero hindi po yung talagang kambing, kundi kamay. At nakikita doon sa anino yung resulta na ibig sabihin nung i-describe nung kamay para makita doon sa anino. Nakita po niyo, pag sinabing anino, yung mga bagay na dapat makita natin na walang talagang natural na, halimbawa yung kambing, dinidescribe nung kamay para maging kambing. Ibig sabihin, ano ang kahulugan noon para makita natin sa katotohanan? Nakita po ninyo? At ang kagandahan dito, ito pa isa, para makita natin, magbibigay pa ako. Yung symbol na kung saan ay yung anino, sumisimbolo sa tao. Pero yung pinag-aninuhan o yung mga object para mag-create ng shadow para sa isang tao, hindi naman talaga tao yung nasinaga ng liwanag, yung mga object. Pero pagdating doon sa anino, nabubuo yung image ng isang tao. Nakita po ninyo? Meaning, para makita natin yung realidad na i-describe doon sa object para yung anino ay magkaroon ng shape o hugis para maiparating sa atin ano ang kahulugan noon. Diba? Bagamat wala naman diyang tao, mga object po yan, walang buhay. Ngayon, para makita lang natin, yun po yung reflection. Para madali nating maunawaan, reflection na kung saan ipinapakita kung ano yung ipinapahiwatig doon sa object. Kaya nga, yung sinasabi niya dito, balikan natin po ang kanyang katanungan. Yung salitang anino. Okay.
Para maintindihan natin, no, sabi niya, paglilibing ang sagot, iyon ang kanyang unawa, sasagot siya. Para makita natin, agree ba tayo kung mapatunayan natin tama siya? Siyempre, agree tayo kung tama siya. Pero, kung ating ililinaw at hindi pala yun ang kahulugan ng kanyang ipinapaliwanag, ano? So, kumuha siya ng talata. Ang kinuha niyang talata ay Roma 6:4. Yun ang sagot doon sa reflection sa paglilibing. Ibig sabihin, sa paglilibing, ang gusto niyang iparating sa atin, no? Yung salitang cremation, indo'y bawal. Kailangan daw paglilibing. Di ba? Ngayon, may mga bagay tayong dapat malinawan doon sa ibibigay niyang talata, Roma 6:4, at ito'y ating babasahin. Ito po yung kanyang ibinigay na talata o pangungusap dito sa Aklat ng Roma, chapter 6, verse 4. Ang version na ang kanyang binigay ay MBB. Ibig sabihin po, Magandang Balita Biblia. Yan ang mga lumalabas ngayon na mga version o salin. Basahin natin, sa makatuwid, tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ngayon, kung ito'y sinasabi mong reflection, ano ba ang pag-unawa ninyo? Ang kanyang unawa, ito daw yung paglilibing. Mali po ang kanyang pag-aanalisa. Mali yung kanyang unawa. Ang kahulugan po dito, no, na kung saan ay mabigyan natin ng linaw, no, balikan natin yung talatang yun. Kasi yan ang ibinigay niyang talata. Ang paglilibing po, literal, ang inililibing yung katawan. Literal po yun, ha? Inililibing at yung katawang iyon nabubulok. Kaya nga po yung ating katawan bumabalik sa alabok. Muli natin basahin itong Mangangaral 3:20. Iisa lang ang kauwian, lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. So kumuha lang din tayo ng version na doon natin kinuha. Kasi ang kanyang ginamit na version ay MBB. Ano ha? Para hindi din tayo malayo doon sa kanyang ibinibigay na translation at yung magiging sagot natin ay may kaugnayan doon sa bawat version. Pero naglilinaw naman tayo kung babasahin natin sa ibang translation o salin sapagkat kung hindi natin kayang unawain doon sa ibinibigay niyang talata, babasa tayo ng ibang translation. Okay, ngayon, balik po tayo doon sa ating pinag-aaralan. Ano po? Dito po sa ibinigay niyang talata, no, uunawain po natin. Ano ba ang ibig sabihin ng sa makatuwid? Puntahan natin sa English version. King James version po tayo. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Iyan po'y spiritual na pagkaunawa. So, balikan po natin yung kanyang translation na ibinigay. So, ibig sabihin, yung sa makatuwid, tayo'y namatay na. Literal bang namatay tayo? Di ba't hindi? So, kung unawain natin, yung tinatawag na anino o reflection, ano yun? Ibig sabihin, yung anino at yung object na nagre-reflect para makita natin, katulad nung ibinigay ko po sa inyong example, katulad po nito, balikan natin yung isang example. Ano ba yung example na pinakita natin kanina? Ngayon, balikan po natin itong example po ng isang anino. Dito makikita natin, wala naman talagang tao dyan, kundi object para mag-reflect at maging aninong tao. Ngayon, dito po sa inyong ibinibigay na talata, para maging malinaw, tayo'y namatay na. Hindi naman tayo namatay. Reflection na kung saan ay akala mo patay pero hindi ikaw yung namatay. Hindi yung ating katawan ang inilibing. Hindi po ganun ang unawa. Hindi yung katawan ang ililibing. Ang inilibing po dito, ang sabi dito, tuloy natin, tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ang tanong, ano yung nailibing sa atin? Yung bang katawan natin? Okay, kung ikaw ililibing ng buhay, ay paano ka magpapatuloy sa buhay? Ano ba ang ililibing? Ang ililibing sa atin,
kung anino ang pinag-uusapan ay hindi yung ating katawan. Ano yung reflection o ano yung unawa natin doon sa salitang tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya. Si Kristo nakaranas ng kamatayan. Literally, inilibing. Gayon ba ang gusto niyong iparating sa mga tao? Kailangan ka rin bang ilibing katulad ni Hesus Kristo? Yung katawan na ilibing? Buried, di ba? Sa English. Inilibing yung kanyang katawan. Ngayon, para maintindihan natin, yung salitang nailibing ay ganito po yan. Ang pangunawa sa espiritual, hindi literal ang pagkaunawa dito. O babasahin po natin sa banal na kasulatan ang kahulugan nito. Ngayon po mga kapatid, basahin natin itong Roma 7:6. Diyan din po sa MBB kasi ang kanyang ginagamit ang translation. So sasabayan po natin. Sasabayan natin yung mga ibinibigay niya mga translation para maunawaan po niya yung kanyang hawak-hawak na kasulatan. Yung sinasabing Biblia po. Para sa akin, kasulatan kasi nakasulat doon yung mga salita ng Diyos. Kasi pag sinabing Bible, wala man naman tayong mababasang Bible sa buong kasulatan, pero yung Bible nakasulat doon sa cover book. Di ba? Yan ang dagdag kaalaman sa bawat nagbabasa. Cover book po yun, o ng isang aklat na kung saan nakalagay po doon ang Biblia. Ang kahulugan naman kasi po ng Biblia ay ganito po, collection of books, pinagsama-sama. Yun po ang kahulugan ng Biblia. Okay, ngayon, basahin natin ito para madagdagan ng ating kaalaman patungkol dito sa kanyang ibinibigay na talata. Kasi po, hindi natin ito maintindihan kung walang magpapaliwanag. Kaya magpapaliwanag din po ay si Apostol Pablo. Basahin natin muli itong 7:6 dito sa Aklat ng Roma. Para maintindihan natin ang kahulugan ng paglilibing. Sabi niya dito, balikan nga natin para malinaw. Tayo'y namatay na at nalibing. Tingnan natin, hindi po literal na nalibing tayo. Ito po ang paliwanag para maintindihan natin. Kasi kung literal na ilibing tayo, paano ka pa mayaahon doon? Yung 3 araw ka na lang na hindi makahinga doon sa ilalim ng lupa, siyempre, mamamatay ka. Ang kahulugan po ng nailibing na ito po sa paliwanag ni Apostol Pablo, espiritual na pag-unawa, Ulitin ko po, espiritual na pang-unawa ang kahulugan ng namatay at nalibing. Ito po ang kahulugan niyon sa espiritual na pagkaunawa. Basahin natin, Roma 7:6. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo, katulad ito, namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Ano ibig sabihin po? Namatay ka, ibig sabihin, yung kasalanan mong dating ginagawa, hindi ka na magpapatuloy. Yun ang ibig sabihin. Namatay na. Stop yung kasalanan mong dati mong ginagawa na umaalipin sa'yo. Ano ba yung kasalanan na yon? Di ikaw ang nakakaalam kung saan ka nahuhumaling. Ano ba yung kasalanan na ginagawa mo? Di ba? Example, laging lulong. Saan? Sa sugal, sa bisyo. Diba? Nauubos ang pera mo sa pagsusugal. Nauubos ang pera mo sa bisyo, alak, sugal, o sigarilyo. Kung saan yung iyong luho o layaw ay doon mo inuubos. Pero ang iyong lakas at buhay, sinasayang mo lamang. Kaya nagkakasala sa Diyos kasi pinahihirapan mo ang sarili mo. Kaya maagang mamatay o kaya nagkakasakit, di ba? Iyan po ibig sabihin na kung saan nailibing na yung kasalanan mo, umalis ka na doon. Hindi literal na ang katawan mo ililibing doon sa lupa. Diba? Kaya dapat unawain natin ito sa espiritual. Magpatuloy pa tayo sa pagbabasa. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Ito po ay kautusan po sa Israel na kung saan ay may mga batas po sila. Ngayon, tayo namang bumabasa, yung ating ding kasalanan na kung saan ay ganun din ginagawa, ay umalis na rin po tayo dun sa mga ganung sitwasyon. Kung ang Israelita nga po, tinuturuan sila na para maging matuwid sa harapan ng Diyos, how much more tayo?
na kung saan malalaman natin na yung atin din palang ginagawa na kasalanan sa Diyos ay lumayo din po tayo. Nakita po ninyo? So yon, para maintindihan natin yung mga bagay na binabanggit dito sa kanyang talatang ibinigay. Yung nailibing doon, ibig sabihin, itatapon mo na yung kasalanan mo. Kaya yung salitang ilibing, ililimot mo na yon yung iyong dating ginagawang kasalanan. Hindi ito literal ng paglilibing ng iyong katawan. Kundi yung katawan mo na nahuhumaling sa kasalanan, yung kasalanan ang ililibing mo, hindi yung katawan mo. Lalayo ka sa kasalanan. O, di ba? Kapag ikay malayo na sa kasalanan at umiwas ka na, dito po ay nakalagay, sabi dito, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So, ibig sabihin, bagong buhay na. Ang kahulugan po ng panibagong buhay, hindi ka nagagawa ng anumang kasalanan kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Ano ho? Ang sabi dito, yung salitang bautismo kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Ibig sabihin, yung reflection din at anino do sa sinasabi dito sa binuhay na muli si Kristo, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng panibagong buhay? Alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, dito po sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. O, di ba? Halimbawa, dati kang matakaw sa sagarilyo, matakaw sa alak, sogalero, babaero, etc. Ang dami ano. Ibig sabihin, magbabago ka na. Papalitan mo na yung dati mong pagkatao. Ang dati mong pagkatao, di ba? Yun, yung mga nabanggit ko. Aansin mo yung isa-isa yun. Hanggang ikaw ay maging bago. Di ba? Kung kaya mong biglain, o lahat, tanggalin mo yung mga bisyo, alak, sugal, o lahat ng mga bagay na nagkakasala sa Diyos. Kasi yung kasalanan, yun po ang naghihiwalay sa Diyos. Gusto niyo malaman? Basahin po natin sa mga sulat ni Propeta Isaias 59:2 para malaman natin yung kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos. Basahin natin. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ngayon, kung unawaan ninyo itong talatang ito, yan po ang naghihiwalay sa Diyos, yung kasalanan mo. Kaya kailangan alisin mo lahat yung mga bagay na, yung kasalanan na naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya iwasan mo yung mga bisyo o alak, sugal o anumang bagay na nagkakasala ka sa Diyos. Kasi kasalanan, yung isang bagay na paglabag sa utos ng Diyos. Ngayon, magpatuloy po tayo dito sa inyong ibinigay na talata. Malinaw na ba ito sa inyo? Itong Roma 6:4, hindi yan literal na ililibing ka ang iyong katawan. Ang ililibing mo, yung iyong kasalanang ginagawa. Kaya ikaw ay may panibagong buhay, ay hindi mo nagagawin yung dati mong ginagawa. Yun po ang malinaw. Okay? So, balik po tayo. Ngayon, Jason, naliwanagan ka na ba? Kung hindi pa, dadagdagan pa natin ng salita ng Diyos para hindi lang ikaw ang makaunawa. Lahat ng dadahan dito sa ating channel, sapagkat dito sa ating channel, pawang katotohanan lang po ang sinasabi. Ngayon, dagdagan pa natin ng mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Basahin natin itong mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, Efeso 5:8. Diyan din po sa iyong version na binabasa. Magandang balita Biblia. Basahin natin. Dati, kayo'y nasa kadiliman. Ano bang ikaw'y nasa kadiliman? Hindi yung ginagawa mong kasalanan. Tuloy natin. Ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Yan po ang ibig sabihin dito sa ating pinag-aaralan. Nakita po ninyo? Ililibing mo na yung dati mong pagkataong makasalanan. Hindi ililibing ang iyong katawan. Ano?
Kasi yung cremation na yon na kung saan sinasabi mong bawal, kasi sabi mo dito, no? Yung cremation, no? Ipinagbabawal ng Diyos ang cremation. Kasi ang layo naman ng topic doon sa ibinigay mong talata. Kaya bibigyan ko po kayo ng linaw patungkol sa cremation. Ngayon, dahil nagbigay ka ng talata, ito ang ating napag-uusapan. Yung paglilibing. Kasi, dalawa ang iniisip niyo. Ano ba ang cremation? Di ba sinusunog nga yung katawan ng tao? Sabi niyo, bawal. Ngayon, nagbigay ka ng talata, kaya pag pinag-aralan natin yan, ang layo doon sa iyong magiging topic. No? Ang gusto mo kasi dito, no, ay gawang paglilibing. Ano? Ano yung paggawang paglilibing? Ang iniisip mo, kung paglilibing yan, ay literal yan. Kaya itong ibinigay mong talata, ginawa mong literal, mahihirapan tayong intindihin ng kasulatan. Kaya inuunawa natin sa spiritual. Ngayon, dahil binasa natin ito, dahil ikaw ay nasa dating kadiliman, aalis ka na. Yung ibig sabihin ng kadiliman na kung saan yung ginagawa mong kasalanan sa Diyos. Kaya yung kasalanan ginagawa mo sa Diyos, ililibing mo na. Nakita mo? Yung kasalanan mong ginagawa mo, ililibing mo na. Okay na ba sa'yo? Ngayon, dagdagan ko pa para maging malinaw pa sa'yo. Basahin natin itong Roma 13:13. Mamuhay kayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan at alitan at inggitan. Yan ka ba na dating nabubuhay? Kaya ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, mamuhay kayo sa liwanag. Huwag nating gugugulin. Ano ba yung gugugulin? Yan, binibigyan mo ng panahon ang iyong sarili, ang iyong katawan, saan? Sa paggawa ng kasalanan. Katulad nga nito na nabanggit, magulong pagsasaya at paglalasing. Basahin nga natin sa ibang salin, no? Bago ko basahin sa ibang salin, ituloy muna natin ito sa verse 14. Maganda pa yung verse 14, no? Kasi magandang balita, Biblia, pero itong binabasa. Bago tayo pumunta sa ibang salin. So, dito naman sa verse 14, ang Panginoon Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Di ba? Yung hilig ng laman, yung katawan natin, yun ay para makalaya doon sa gawang kasalanan. Kaya ang ililibing mo, hindi yung iyong laman, hindi yung katawan mo, kundi yung kasalanan, lalayo ka doon. Basa na tayo sa ibang salin. Ano ba ang magandang salin? Dito sa Tagalog ang Biblia. Basahin natin ito. Dito sa verse 13 tayo magsimula. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Di ba? Medyo malalim ito. Ano ba yung araw? Kung ililiter natin, paano tayo lalakad sa araw? Gaya ng araw. Ganito yan. Kinukumpara kasi natin yung lumalakad sa araw, sa liwanag. Iba yung lumalakad sa dilim dahil hindi mo alam ang iyong nilalakaran. Kasi nung panahon nitong nagsulat nito, hindi man katulad natin panahon ngayon na napaka-high-tech na lahat ng kalsadan lalakaran mo ay may liwanag. Dahil na ako naka-experience kapag pupunta kami doon sa mga gubat, walang ilaw yon. Siyempre hindi mo alam ang mga patutunguhan mo, baka maligaw ka dahil madilim ang nilalakaran mo kasi gabi. Nakita po ninyo. Ngayon, para maunawaan natin ito sa spiritual, ito po, ulitin ko para maintindihan ninyo. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw. Ibig sabihin, para maintindihan natin, kung lumalakad ka ng may liwanag, hindi ka matitisod, hindi ka mapapanganib. Hindi ka tulad yung naglalakad sa dilim, kung talagang walang liwanag, baka mabuslot ka at mapanganib ang buhay mo at mapapunta ka doon sa bangin. Yun po ang dapat natin unawain. Yan ay sa spiritual na kung saan hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Okay po, tuloy natin. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Yan. Kalayawan at paglalasing. Pinaiiwas tayo dyan, di ba? Mga Pilipino mahilig sa ganyang kalayawan at paglalasing. Ano pa? Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho. Ito pa, isa pang salin. Basa pa tayo. Mamuhay kayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na.
ibig sabihin na kay Kristo na tayo kasi si Kristo ang nagbigay ng liwanag sa atin, nagbigay ng tanglaw, nagbigay ng buhay, nagbigay ng unawa. 'Di ba? Pinaunawa sa atin yung mga bagay na kasalanan ginagawa natin na kung saan yun ang nagpapahamak sa ating kaluluwa at buhay. Nakuha mo? O, tuloy natin. Huwag nating gawin ang paglalasing. O, yun. O, kung ikaw'y namumuhay sa paglalasing. Kaya pag ikaw ay nagbabanal, iiwasan mo ang paglalasing. Kung ikaw ay gusto mong malugot ang Diyos, yan. Iiwasan mo itong magulong kasiyahan. Sa pagganyang mga kasiyahan, maraming gulo ang nangyayari. No? Ito pa, sexual na immoralidad. Nako po, yan, umalis ka na. Yung asawa, may asawa ka na, aasawahin mo pa yung asawa ng iba. Kalaswaan, yan, yung mga pananalita kasi minsan malalaswa. Pati yung mga kasuutan o yung mga bagay na kung saan ay malalaswa. Hindi lang sa pandinig, maging doon sa paningin. Okay? Ito pa, ang pag-aaway at inggitan. Nakita po nyo? Nag-aaway at nag-iinggitan. Alisin na natin yan. Okay po ba yun? Yan ay isang kasalanan. Dapat ganito ang ating gawin. Ito na yung ating conclusion. Para makita natin. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Nakita po ninyo? Yung pagnanasa ng ating katawan na dinidesire para magkasala, yun ang ililibing. Dapat maunawaan mo itong ibinigay mong talata sa Roma 6:4. Binasa natin. Kaya nakakakuha tayo ng paliwanag doon sa mga nangangaral. Hindi naman ako nagpaliwanag, binasa ko para maintindihan natin yung kahulugan na sinasabi mong paglilibing. O, di ba? Kasi ang cremation, mahaba pa si itong iyong ibinigay na komento. Kaya itutuloy po natin ito sa mga susunod na araw, no? Kaya binigyan lang kita ng linaw dito sa binigay mong talata. Ay hindi pala gayon ang kahulugan na ang paglilibing ay sa katawan. Kasi yung cremation, tumutukoy ito sa katawan na sinunog. Ang gusto niyo, ililibing, literal. Ngayon, nagbigay ka ng talata, hindi ito ang pwedeng iangkop dito sa binigay mong para maunawaan namin. Ang magpapaliwanag sa atin, yung mga salita ng Diyos natin babasahin. Kaya ako, naliwanagan ako. Kayo ba naliwanagan din? Dahil hinanap ko. Alam niyo po, diba? Hindi ako scripted para mag-explain sa inyo na kumukuha ako ng sarili kong topic. Ang topic nasa inyo. Ang sagot nasa kasulatan. Kaya, dapat, kapag mangangaral ka, mayroon kang unawa sa salita ng Diyos. Ay katulad dito, hindi pala nyo naunawaan na ang kahulugan ng yung sinasabing paglilibing ay ituturing yung literal, ay magkakamali tayo. Yan po'y spiritual na pagkaunawa. Diba? Yung ililibing, yung iyong dating pamumuhay na makasalanan. At yan, nabanggitan natin sa bawat talata. Sana kung nakaunawa ka, makatulong ito sa iyo. At hindi lang sa iyo, no? At marami nang nanonood dito. Tayo po ay meron na pong 89,000 subscribers. At sana makarating ito doon sa iba na kung saan ay maunawaan nila. No? Kasi yung cremation, hindi pa natin na ibibigay ng punto na talagang bang ito ipinagbabawal ng Panginoon? Kasi sinabi mo, ano ang inaaninuhan, anino, gawang paglilibing. Yun ang conclusion mo, paglilibing. Di ba't ang cremation, pagsusunog ng katawan? Ngayon, dahil hindi mo naiintindihan yung part 1, part 2, kami pa yung sumasagot sa inyong mga komento para ilinaw. Kasi baka tama nga kayo, pero nagbigay kayo ng talata para maintindihan namin, ang layo. Ngayon, ang salitang paglilibing, yung pala, ililibing mo yung dati mong pagkataong makasalanan. Malinaw po, hindi literal na katawan ang ating ililibing. Hindi tayo mismo ang ililibing. Kundi ang ililibing sa atin yung ating makasalanang ginagawa. Malinaw po ba sa iyo? Sana kung ikaw'y nakaunawa sa ating paliwanag patungkol po dito sa cremation, no? Ito po yung ating channel, naglilinaw lang po, no? Kaya salamat kung naunawaan mo ito.
please subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesucristo.